Olivia's POV. Malakas kong sinutok ang digding ng kulungan kung saan ako naroon ngayon. Wala akong balita kung ano nang nangyari kay Terry dahil agad na akong dinampot ng mga polis. Eksakto kasing na kina Chloe at Gabriel na nagkataong palabas ng bahay kung ano ang mangyayari kay Terry. Nang malaman ni Chloe ang nangyari sa gwardya matapos kainin ang binigay kong leche plan, ay agad tong tumawag ng pulis. Wala pang 5 minuto, ay dumating na kaagad ang mga pulis sa tinawagan nito para arestuhin ako. Sa bilis ng pagdating ng mga pulis, ay para bang nasa malapit lang ang mga to sa bahay ni Gabriel na tila ba nakabantay at alam na ang mangyayari. Ngunit wala na akong time para imbestigahan yon dahil agad na akong ipinosas at dinala sa presinto para ikulong. Samantalang agad namang isinugo ni Gabriel sa ospital si Terry. Sana lang ay makaligtas ang gwardya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may ibang taong nadami dahil sa akin. Sa tingin ko, ay para sa akin ang laso na yon, o di kaya para kay Gabriel. Napakagaling ng ginawa nilang plano. Sino naman kayang sumabatahe sa dessert na ginawa ko? Si Chloe kaya? O baka isa sa mga gwardiya sa bahay ni Gabriel? Ngunit paano ko naman maimbestigahan ang nangyari kung nandito ako sa loob ng kulungan? Ni hindi ko nga matawagan si Deo dahil tila ayokong paggamitin ng telepono ng mga pulis na narito sa presinto. Ang hula ko ay hawak ang mga to ng taong nagtatangkang pumaslang kay Gabriel. Hindi nila magawang paslangin ang binata dahil palagi ko nasasabotahe ang kilos sila. Kaya siguro, mas inuna nila akong alisin sa eksena para kapag wala na ako, ay mas madali nila magagawa ang gusto nila kay Gabriel. Nangihinang napaupo ako at napasandig sa dingding habang frustrated na ilahamos ko ang aking mga palad sa aking muka. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ko makagawa ng paraan para malinis ang aking pangalan. Nanganganib ang buhay ni Gabriel, kaya hindi ako maaari magtagal sa loob ng kulungang to. Nandito ka na nga sa loob ng kulungan dahil kay Gabriel, pero siya pa rin ang inaalala mo, Olivia? Isipin mo rin ang sarili mo. Kastigo sa akin ng isang munting tinig na bigla na lang sumulpot sa aking isip. Trabaho ko na protektahan ng binata, kaya dapat nang nagawin ko ng tamang trabaho ko. Hindi ako maaaring sumablay sa trabahong to dahil baka mawala ang tiwala sa akin ni Ninong. Baka gumawa siya ng paraan para mailabas ako rito at napilitang ipadala sa ibang bansa kasamang pamilya ko. Although I love my family, ngunit mas gusto ko talaga manirahan at magtrabaho bilang pulis dito sa Pilipinas. Nahinto ako sa pag-iisip at biglang napatayo na may 3 pulis na lumapit sa kulungang kinaroroonan ko. Binuksan ng pulis ang kulungan at pumasok ang 3 sa loob at iniwang nakabukas ang pintuan. Ano kailangan nyo? Palalayain nyo ba ako? Mabilis kong tanong sa kanila. Nang magkatinginan ang 3 pulis, ay nakaramdam akong hindi maganda. Napatingin ako sa bukas sa pintuan at tila nahuhulaan ko na kung anong binabalak nilang gawin. Balak nila akong iligpit at palabasin nila na nagtatangka akong tumakas. Nakabukas ang pintuan, miss. Lumabas ka na't malaya ka na. Nakangiting kausap sa akin ng isang pulis. Sa tingin nyo, katulad nyo ako mag-isip ng mga bobo? Palalabasin nyo ako at kapag nakalabas na ako, ay saka nyo ako papaslangin? Tapos sasabihin nyo na nagtangka akong tumakas? Sigaw ko sa 3. Ang tapang mong babae ka. Pinapalaya ka na nga, ayaw mo pa? Baka gusto mong dito pa lang sa loob ng kulungan tapusin ka na namin. Mabuti nga't pinapalabas ka pa namin. At least, may tsansa kang makatakas kung mabilis kang tumakbo kaysa sa bala ng baril ko. Mayabang niya sabi naman ng isang pulis. Lumabas din ang tunay niyong pakay? Matalim ang mga matang sagot ko rito. Visit kita, Gaberto. Bakit mo naman sinabi sa kanya plano natin? Galit ng isa pa nilang kasama na pulis. Pagkatapos, ay bigla niya akong sinugod ngunit mabilis kong nahawakan ng isa niyang braso at pinilipit ko papunta sa likuran nito at mariin ko siyang idiniin sa dingding. Sinalubong ko naman ng 2 sipa sa sikmura ang 2 pang pulis na parehong tumilapon sa masikip na sulok ng kulungan. Para hindi na makalaban ng pulis na hawak ko, ay malakas ko tong pinalo sa batok gamit ang nakatagilid kong kamay.
Paikot na sinipa kong kamay ng isa pang pulis na akmang itututok nito sa akin ng armas ito. Pagkatapos ay isang malakas na sipa sa daig nito ang pinakawalan ko. Naagapan ko man to na hindi ako maasinta, ay sinalubong naman ng pulahan ng armas na hawak ni Berto ang aking muka. Bigla ko natumba sa tabi ng kasamahan nitong pulis na nakangiwi habang tumatayo at sinikmuraan niya ako gamit ang paa. Namilipit ako sa sakit at lihim na napapamura sa aking isip. Mukhang dito pa yata sa kulungan ako papanaw. Tama ngang sabi ni boss na mag-ingat kami sa'yo dahil magaling at matapang ka. Pero hindi ka mananalo sa amin? Nakangising sabi ni Berto sa akin at sinipa ulit ako sa muka. Tumilapon ako sa sulok ng kulungan habang dumudugong ilong ko. Hindi ko na magawang makatayo dahil iniinda ko pa rin yung malakas sa sipa sa aking sikmura. Matapang lang kayo dahil may hawak kayong armas. At tandaan niyo to, sa oras na makalabas ako rito, ipapasiba ko kayo sa trabaho niyo. Galit at mariing sabi ko sa kanila. Malakas na natawa ang dalawang pulis sa harapan ko. Pagkatapos ay magkasunod na sinipa nila ako sa tagiliran. Ano Pards, tudasin na natin ang babaeng to? Tiyak na sa ating dalawa lang mapupunta ang pera dahil walang kwento naman si Totoy at mabilis nakatulog sa sahig. Nakangising kausap ni Berto sa kasamahang pulis. Siyempre, tudasin na natin. Sang-ayon naman ng kausap nito. Akmang itututok na ni Berto sa akin ng armas nito, ngunit maswerte pa rin ako dahil biglang dumating si Deo kasama si Ninong. What are you doing? Galit na sigaw ni Deo at bigla nitong sinipa na malakas si Berto na tumilapon at tumampa sa dingding ang katawan. Sir, nagtangka pong tumakas ang kriminal na to, kaya napilitan kaming labanan siya. Nauutal at namumutlang sabi naman ng isang pulis kay Ninong. Tiningnan lang na masama ni Ninong ang pulis at hindi sinagot ang sinabi nito. Nilapitan naman to ni Deo at isang malakas sa suntok sa sigmurang ibinigay nito rito. Napaluhod to sa sahig habang iniinda ang sakit. Nagkamali kayo ng tanong. Sinubukan niyong paslangin. Mariing bulong ni Deo sa tenga ng pulis. Pagkatapos ay isa pang malakas sa suntok ang pinakawalan nito. Agad kong nilapitan ni Deo at inulungang makatayo para mailabas sa kulungan. Ngunit bago kami lumabas, ay binigyan ko ng tig-isang sipa sa sikmurang dalawang pulis na iyon. Para yan sa mga natamo ko sugat sa inyo. Galit kong sabi sa mga ito bago ako nagpaakay kay Deo palabas ng kulungan. Ang mga katulad yung pulis ang salot sa ating departamento. Magmula ngayon, tanggal na kayo sa serbisyo. Hintayin nyo rin ang mga kasong isasampa ko sa inyo. Madilim ang mukha na sabi ni Ninong sa tatlo. Bantayan yung tatlong yan at baka makatakas. Kailangan ma-interrogate sila kung sino nag-utos sa kanila na paslangin si Olivia. Mariing utos ni Ninong sa dalawang pulis na nasa labas ng salda. Yes, sir. Are you okay, Olivia? Nag-aalalang tanong sa akin ni Ninong na makalabas na kami ng presinto. Yes po, okay lang ako. Ikaw nang bahala kay Olivia, Deo. Pupunta ako sa aking opisina para asikasuhin ang pagsasampan ng kaso laban sa tatlong pulis na yon. Huwag po kayo mag-alala, sir. Ako na pong bahala kay Olivia. Mabilis namang sagot ni Deo. Salamat nga pala sa pagdating mo, Deo. Kung hindi kayo dumating ni Ninong, tiyak na sa morgue mo na ako makikita ulit. Pabirong sabi ko sa kaibigan. Paano nyo nga pala nalaman na nandito ako sa presintong to? Dahil kay Edsel, Olivia. Nasa opisina ako ng Ninong mo nang tumawag to sa presinto natin at hinanap ako. Sinabi nito sa akin na nangyari, kaya mabilis kami nagpunta rito ni Sir Sandro. Paliwanag niya sa akin. Ang mabuti pa, dalhin kita sa ospital para magamot ang mga sugat mo. Nag-aalalang dugtong pa nito. Huwag mo na akong alalahanin, Deo. Dahil ang sabi ko kay Ninong, malayo pa to sa bituka. Pero tama ka. Kailangan natin magpunta ng ospital. Ngunit hindi para magpagamot, kundi para alamin ang kalagayan ni Terry. Alam mo ba kung saang ospital dinala si Terry? Oo, alam ko. Sabi rin sa akin ni Edsel kung saan dinala si Terry.
Pero kailangan mo na magamot ang mga sugat mo, Olivia. Please, Deo. Kaya ko pang sarili ko. Dalhin mo ako sa ospital kung nasaan si Terry. Hindi ako matatahimik hanggat di ko nalalaman na ligtas to. Pumikit muna ang kaibigan ko bago malalim na bumuntong hininga. Okay, let's go. Pero pagkatapos mong malaman ang kalagayan ni Terry, at kahit ano pa man ang malaman mo, magpapagamot ka agad sa doktor, okay? Okay. Nakangiting sagot ko rito. Agad niya akong inalalayan papunta sa nakaparada niyang kotse at mabilis na kaming umalis. Lihim ako nagdarasal na sana iligtas si Terry at ipinapangako ko sa sarili ko na magbabayad ang sinumang taong nag-set up sa akin sa sitwasyong ito. Pagdating namin ni Deo sa ospital, ay napag-alaman namin nasa loob pa rin ng ICU si Terry at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor ang kalagayan nito. Naabutan namin sa labas sina Chloe, Sylvia at ang mag-amang Greg, Gabriel at Edsel. Halo-halong reaksyon nilang lahat na makita ko. Ngunit mas nang ibabaw ang galit na reaksyon ni Sylvia. Agad niya akong pinanisikan ng mata. Galitan nilapitan niya ako para sampalin. Ngunit mabilis na napigilan ni Deo ang kamay nito sa pagdapo sa mukha ko. Anong ginagawa mo rito? Sinisigurado mo ba na hindi makakaligtas si Terry? Sigaw sa akin ni Sylvia. Dahil sa'yo, masisirang pangalan ng kapatid ko. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa kanyang pangalan? Para sa akin, ay oo yung reaksyon ni Sylvia. Para itong asawa ni Terry kung umasta. At saka, anong ginagawa niya rito sa ospital? Gayong wala naman to kinalaman sa bagay na to. Unless, ito ang gusto makasigurado na hindi nakaligtas si Terry sa nangyari. Olivia? Ano nangyari sa'yo? Sambit naman ni Gabriel na biglang napalapit sa akin. Akmang hahawakan niya ang mukha ko, ngunit mabilis na natabig ni Deo ang kamay ng binata. Napilitan tuloy akong pagdilim ng mukha ay nakalarawang pag-alala sa mukha ni Gabriel. Hindi nagpunta rito si Olivia para sa bagay na yan, Miss Briatore. Nagpunta siya rito dahil nag-aalala siya sa kalagayan ni Terry. Nakita niyo na nga itsura niya? Mas pinili niya magpunta rito sa ospital para alamin ang kalagayan ni Terry kaysang ipagamot niyang kanyang sarili. Galit na pagtatanggol ni Deo sa akin. Bigla namang nilapitan ni Chloe si Gabriel at hinila palayo sa akin. Nasaktan ako nang hindi man lang pumalag ang binata at nagpahila lamang to kay Chloe. Ngunit mabilis ko yung naikubli. Siguro iniisip ngayon ni Gabriel na sinadya ko ang nangyari. Huwag ka nang lalapit sa kanya, Gabriel. She's very dangerous. Bahala kong paslangin ni Olivia dahil para sa akin ang dessert na ginawa niya. Baka nagsasalo siya sa akin at naggalit siya dahil inutusan mo siyang igawa ko ng dessert. Kunwari ay natatakot sa akin ang itsura na sabi ni Chloe. Mahigpit pa tong nakakapit sa braso ni Gabriel na parang tuko. Hindi totoo yan, Chloe. Hindi ako naniniwala na magagawa yan sa'yo ni Olivia. Pagtatanggol naman sa akin ni Edsel, pagkatapos itinapunan nito na masamang tingin ng babae. Nakita mo nang ginawa ng kinuha mong bodyguard, Greg? Isa siyang masamang tao. Nagseselo siya dahil mahal ni Gabriel si Chloe, kaya naisip ito paslangin. Kaya ano pang hinihintay mo? Alisin mo na si Olivia bilang bodyguard ni Gabriel at ipakulong mo na. Sambit naman ni Sylvia sa nakatatandang senador. Nonsense! Malakas sa sigaw ni Deo. Walang katuturan ng mga binibintang niyo kay Olivia? At para sa kaalaman niyong lahat, hindi magsasalo si Olivia kay Gabriel dahil ako ang mahal niya, dahil kaming dalawa magkasintahan. Kaya itigil niyo na paninira niyo sa kanya? Nabiglaman ako sa sinabi ni Deo na nobyo ko to, ay hindi na lang ako nag-react. Naisip ko na mas maganda nga na isipin nilang may relasyon kami na kaibigan ko. Para hindi na ako pag-initan pa ni Sylvia at Chloe na nag-iisip na inaakit ko si Gabriel. Ngunit hindi lang ako ang nabigla dahil kitang-kita ko ang reaksyon sa mukha ni Gabriel at Edsel. Hindi na itago ang pagdidilim ng mukha ni Gabriel at ang biglang pagkuyom ng mga kamay nito. Samantalang tila nasaktan at nanghinayang naman ang itsura ni Edsel.
Pwede bang tumigil kayong lahat? Nandito tayo sa loob ng ospital. At kung ayaw niyong ako mismo magpalabas sa inyo, itikom niyo mga bibig niyo. Mariing saway ni Mr. Villatore sa aming lahat. Pagkatapos, ay hinarap ako at tinanong, "Ano nangyari sa'yo, Olivia? Bakit puro pasat sugat ang mukha mo?" Anito sa akin, "Pinagtangkaan po ng 3 pulis ang buhay ko sa loob ng kulungan, Sir Greg. Kung hindi po sa biglaang pagdating ni Deo at ng aking ninong Sandro, ay hindi niyo na ako makakausap pa ng buhay." Paliwanag ko sa senador, pagkatapos itinampunan ako ng tingin ni na Chloe at Sylvia. Base sa mga pinagsasabi sa akin kanina ng mga pulis, ay may nag-utos sa mga to na paslangin ako. At sino naman na mag-uutos na ipaligpit ka? Naguguluhang tanong ni Mr. Villatore. Yun pa pong inaalam ng aking ninong. Ikinulong niyang 3 pulis at pilit na pinapaamin kung sino nag-utos sa kanila na iligpit ako. At oras na magsalitang 3 yun, kung sino nag-utos sa kanila na ipaligpit ako, mananagot sa akin kung sino man sila. Kitang-kita ko ang biglang pamutla ni Chloe at biglang napatingin kay Sylvia na agad namang iniwas ang tingin sa kanya. Hindi ko lang alam kung napansin ba ng mga kaharap namin o baka ako lang ang nakapansin niyon. Sa ginawa ng mga ito ay may hinalang na buo sa aking isipan. Lihim kami nagkatinginan ni Deo dahil alam ko na napansin din ito ang napapansin ko. Kung si Chloe balak kong lasunin, bakit kay Terry mo pinakain ng pinagawa mong dessert, Olivia? Tanong pa sa akin ni Mr. Villatore. Hindi po kinain ni Chloe yung ginawa kong dessert, kaya kinuha ko sa ref para ibigay sa mga gwardya. Hindi ko po alam na may lason na palang dessert na ginawa ko. At kung nagkataong tinikpan ko muna ng dessert, kahit na konti, ay tiyak na ako ang nasa ICU ngayon at hindi si Terry. Mabilis kong paliwanag. At sino naman na maglalagay ng lason sa ginawa mong dessert, Olivia? Mabilis akong umiling. Hindi ko po alam, Sir Greg. Ayokong sabihin na pinaghihinalaan ko si Chloe. Dahil tiyak na hindi sila maniniwala sa akin, lalo na si Gabriel. At ayoko ring maalerto ang dalaga kapag nalaman nitong pinaghihinalaan ko to at si Sylvia. Wala ang mga katulong ko dahil nasa labas ng bahay. Dad, ako naman at si Chloe ay palagi magkasama. Ang mga guardian naman sa mansyon ay puro loyal. Sabat naman ni Gabriel. Bigla kong napaismid. Talagang nilinis ito agad ang pangalan ni Chloe para hindi ito mapaghinalaan ni ito naglagay ng lason sa dessert ko. Bakit ba ang dami pong tinatanong, Greg? Hindi pa ba obvious na ang babaeng niya ng salarin? Kaya alisin mo na siya sa pagiging bodyguard ni Gabriel ngayon din. Ani Sylvia na muling magsalita. Talagang gigil na gigil tong paalisin ako sa trabaho ko. Shut up, Sylvia! Huwag mo akong pangunahan. Mariing saway ng senador sa kapatid na biglang nanahimik pero panilisik naman ng mga mata. Una, wala tayong matibay na ebidensya na sinadya ni Olivia ang nangyari. Kaya hindi natin siya pwedeng ipakulong hanggat wala tayong matibay na ebidensya. Pangalawa, hindi ko siya maaaring alisin bilang bodyguard ni Gabriel. Dahil sa lahat ng mga naging bodyguard ng anak ko, ay tanging si Olivia lamang kaya magpasunod kay Gabriel. At totoong kaya siyang protektahan. Sagot ni Sir Greg kay Sylvia na lalo lang nanlisik ang mga mata sa akin. Napatingin ako kay Gabriel na blankong ekspresyon ng muka. Hindi na ito nagsalita mula nung marinig na may relasyon kami ni Deo. Hindi ko alam kung anong iniisip nito ngayon. Hindi ko alam kung naniniwala ba tong inosente ako o hindi. Laking pasasalamat ko na nakaligtas si Terry sa kapahamakan at agad akong humingi ng tawad dito dahil sa nangyari. Habang ipinapaliwanag ng doktor kung anong lason ang nakain ni Terry, ay mariin kong tinitigan ang reaksyon ng bawat isa. Lalong-lalo na sina Sylvia at Chloe. Sa hula ko, ay si Chloe ang sekretong naglagay ng lason sa ginawa kong dessert. Dahil wala naman sa bahay si Sylvia. Pero sa tingin ko, ay magkasabwat ang dalawa. Ngunit paano ko naman mapapatunayan na totoong hinala ko? Gayong sinasabi ni Gabriel na hindi naman daw umalis sa tabi niya si Chloe. Ito ang palaisipan sa akin
kung paano nagawang maihalo ni Chloe ang lason sa ginawa kong dessert nang hindi to humihiwalay kay Gabriel. Unless, kasabot din ang binata, which is imposibleng mangyari. Ngayong nalaman na nating ligtas na sa panganib ang buhay ni Terry at nagkaroon na rin siya ng malay, isasama ko muna si Olivia para gamutin ang kanyang mga sugat at pasa. May importante rin kaming pag-uusapan hinggil sa nangyaring to. Biglang paalam ni Deo sa senador. Huwag niyong kalimutan na may trabaho pa si Olivia. Baka ginagawa niyo lang na excuse ang bagay na to para magkasama kayong dalawa. Ihiwalay niyong inyong personal na bagay sa trabaho para hindi nangyayaring ganitong bagay. Nakasimangot at sambit ni Gabriel kay Deo na bigla ring tumalim ang tingin. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Gabriel. Pakaramdam ko, pinapalabas itong kaya to nangyari ay dahil pinapabayaan ko ang aking trabaho. Hindi ko niya kakalimutan na may trabaho ko, Gabriel. At hindi namin kailangan gawing excuse ang nangyari to para magkasama kami. Dahil kapag ikinasal kami ni Deo, palagi naman kami magkakasama. Hindi ko napigilang sagot kay Gabriel kahit na hindi naman akong direktang kinakausap nito. Dumilim ang mukha nito at mas lalong lumalim ang tingin. Hindi porket. Tama na yan, Gabriel. Mariing saway ng ama nito sa binata. Anong gusto mo? Hayaan lang natin na ganyan ang itsura ni Olivia at hindi gamutin? Dugtong pa nito sa anak. Maraming salamat po, sir. Pasasalamat naman ni Deo sa senador. Go! Dalhin mo na sa Olivia para maggamot ang mga sugat niya at gawin niyo na rin ang mga dapat gawin para malutas ang kasong to. Huwag na kayo mag-alala tungkol dito sa ospital at sa anak ko. Ipapahatid ko muna siya sa mga bodyguard ko. Sagot naman ng senador kay Deo. Bahagyang tumango si Deo sa senador at hinagilap ang aking palad bago inalalayan sa paglalakad. Papunta sa klinik ng doktor para ipagamot ang aking mga sugat.